ngayon mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, may mga ibang didisit dyan ang hiling daw kung talagang buhay daw si Pangulong Bongbong Marcos, iharap daw, lumabas daw, at humawak daw ng dyaryo, na-update daw, yung dyaryo. Kalokohan yun, isipin mo, presidente gagawin yung ganyan, inuuto nyo. Sabi ko nga, yung mga press con lang, mga paglabas na lang sa media, katibayan, malusog ho ang ating presidente. Walang malubhang sakit. At buhay na buhay, mga kababayan. Salamat sa Diyos. Ginagabayan ho ang ating presidente ng Panginoon ho. Binibigyan pa ho ng lakas ng katawan. Yung mga nararamdaman na minsan nilarayuma. Sakit yung mga joint or natural yan, tumatanda tayo Hindi naman po pwedeng matanda na senior na yung pakiramdam mo parang 10 years old lang. Hindi naman pwede yun. Diba? Ako nga lang 30 years old nga lang marami nang nararamdaman. Isipin mo 30 lang ako, dami nang nararamdaman. Diba? Kayo talaga. Kung tinatanong kasi ako, lagi lang akong 30 years old. Hindi ako pwedeng tumanda. Ganun ang style discarte dyan para laging nasa isip mo, 30 ka lang. Ngayon, mga kababayan, ito, may naging si Ma'am Music Attorney Claire Castro. Kailan ko makikita ito si Music Attorney Claire Castro. Gusto kong makita ito si Music. Parang masarap ka banding ito, masarap ka collaboration ito sa vlog. Sana Music magkita tayo Sunday, Samsung. Ito nagkaroon ho ng pagkakataon ito si Music Attorney Claire Castro na ma-interview itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Saglit lang naman na video clip ito. Sa Monday pa yata ang full video nito Play lang natin. But I want to magpapasalamat. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang iyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo po masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet mo, sir, wala na. Okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang more than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Sir, the meeting lasted for... Ayan mga kababayan nagkaroon ng pagkakataon si Music Attorney Claire Castro na maipakita sa taong bayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos buhay na buhay. Wala tayong dapat ipag-alala, maayos ang kalusugan. Wala naman daw pinagbabawalan sa kanyang pagkain. Noong mga nakaraan meron, pero ngayon wala na 1 buwan na mahigit. Pero hindi naman ibig sabihin kasing walang pinagbabawal na pagkain, ibig sabihin sige-sige, sobra-sobra ka kumain. Magkaiba kasi yun. Ako nga nagpa-general check-up noong nakaraang taon may mga pinagbabawal na sa akin ibig sabihin, hindi pinagbabawal na kumain ka ng ganito. Hindi ako pinagbabawal na kumain ng ganito. Pero, sinasabi, wag too much. Hindi na dapat ka kumain ng ganong karami. Kumbaga, konti-konti na lang. Kasi, hindi na tayo tulad ng bata na malakas ang panunaw. So, walang bawal, pero, may limit na. Ngayon, mga kababayan, yung nagkakaroon ng konting pakiramdam na mga masasakit, natural yun kasi tumatanda tayo. Pero, wala, ang malinaw dito, walang nararamdaman si Pangulong Bongbong Marcos na malubhang sakit na tipong papalitan siya ni Vice President Sara Duterte na naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas.
Walang ganon. Isipin mo, stage 4, colon cancer, ganito itsura. May pera ang pamilya nito. Kung may stage 4 cancer ito, nakamonitor na lang ito sa hospital, hindi na palalabas ni Elisa Marcos ito. Nakamonitor na to at malamang to, ang buhok nito hindi ganyan. Malamang kinikimo na yan. Pero bang stage 4 cancer na hindi kinikimo tapos ganyan yung buhok ang kapal? Oh. So, iba nga mayaman, may pera, konting sakit lang, pinapakumpay na yung mga anak, mga asawa, dahil may pera sila, minomonitor na, hindi na pinalalabas. Tapos ito, ako yung mga sabagay, kasi nga, mga tanga nga may nag-comment dito. Sabi ni Nestor Nabalda, Sir, sabi daw ng mga DDS, luma na daw itong mga ginagawa ngayon. Sabi ng mga DDS, tingnan mo, ang tatanga. Alam nyo, tanga itong mga, kung sino mga DDS nagsabi na yan, tanga, alam nyo kung bakit, Mang Nestor Nabalda. Kung talagang yung mga video, peke, na inilalabas, na ini-interview siya ng mga press, dapat ang unang magpapatotoo niyan, ABCBN, GMA, TV5. Dahil sila nandun sa personal, hindi naman tayo. Ay tulad ngayon, may ginawang araw ng kagitingan sa Bataan. Sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga media. Kung yung peke yung video na, di naglabas na ang TV5. Wala kaming mga ginagawang pagkukover sa mga ganyang event ngayong araw. Kailan yan? Baka nung nakarang taon pa yan. Di sana sila na naglabas. Tamo, naiisip ba nila yun? May common sense ba sila sa ganun? Wala. Di mga reporter na dapat nagsabi niyan. Ay, nako talaga naman. Patanga, no? Kasi nga, mga kababayan, kaya nga ganyan ang mga abot ng utak nila. Wala na Talagang, yung mga vlogger kasi sa kabila, ang natututunan nila, puro katangahan, kabobohan. Imbis na, kasi dapat ang vlogger, pag pinanonood mo, dapat kasi nga, influencer ang vlogger Dapat tinuturuan ka kung paano maging smart mag-isip. Binibigyan ka dyan dapat ng mga tamang informasyon. Sa kabila, wala Tingnan mo na napupulot nila. Araw-araw yun ang pinakikinggan nila. Tingnan mo ano nangyayari sa utak nila. Nawawalan sila ng common sense. Kasi tinuturuan nga sila maging bobo. Kasi nga, etong mga vlogger sa kabila, hindi sila tuturuan ng tamang paliwanag, tamang informasyon. Kasi nga, hindi nga po pwede. Hindi nga po pwede kasi lumalabas niya. Pag tinuruan sila ng tama, nag-explain yung mga vlogger sa kabila ng tama, tinuturuan na sila maging matalino. Pag tinuruan sila maging matalino, makikita ngayon nila yung mga vlogger kung paano ang mga mali magpaliwanag. Makikita ngayon ng mga tao ngayon, ng mga DDS, yung mga tama namin. Kaya hindi po pwede. Kaya dapat ang ipapaliwanag sa kanila talaga lagi mga maling impormasyon, kung paano magalit sa gobyerno. Hindi dapat sila maging matalino mag-isip, ganon. Nangyayari, nadadala nila sa buhay yan. Nadadala nila yung kabubuhan nila sa personal na buhay. Isipin mo, kapag naniniwala ka sa mga vlogger sa kabila, isipin mo pag napunta ka sa mga gathering, sa mga event, sa mga birthday party, tapos nagkaroon ng usapang politika, isipin mo yan ang ipapasok mo, yung mga ganyang narinig mo kalabanat ba, hindi mo kakanta nga. Napapahiya ka ngayon, di nadadala mo sa buhay mo yung katangahan mo. Di sa akin. Ako yung mga banat ko ang ipasok mo sa inuman. Kung may chicks ba doon, baka magkagusto pa sa'yo. Sabihin, ayos yung mga buka nito. Baka magkagusto pa sa'yo. Yun yung mga pinupunto natin.